5:36 p.m. March 29, 24, Mabini XD Part 2. Part 3. Afternoon sisters, Mabini Vlog. Nakoy samad. Tungod sa Good Friday ba? Black Saturday na unya alas 6. Nagdaon man ng ulanan. Awang unsa man ni eh. Wala ko na-expect na nagka-samad-samad ko. Tungod sa dinalian na ko. Ako ko balo ano nagkasamad ko. Gasya. Oh. Oh ba? Uyab niya pero dili Bals? As mama call. Ay, wala ka ni uban? Nabaril naman si Tulin sa ulo. Ini? Kuha ni? Dito na, wala na binigit ito ah. Wala na binigit ito ah. Isa na naman nakakalungkot na balita mga kakalsada at marahil hindi nyo na rin naaalala ang mga nagagandahang mural at mga halaman at bulaklak na ito sa lugar na ito. Ito ay gawa na ng malayo na sa dati ang itsura. So ating balikan ang mga aganapan noong nakaraang 4 na taon sa lugar na ito. Mahigit 200 local artists lang naman ang nagsama-sama para pagandahin itong 500 meter na pader na ito ng North Cemetery na matatagpuan sa kahabaan ng April Passion. At ito ay sponsoran ng David Payne. Ang project na ito ay tinawag na Flores para los Muertos or Flower for the Departed na naganap noong October 6, 2019. Layunin ng Davis Payne at ng lokal ng Maynila na pagandahin ang nasabing pader na ito. Nakakalungkot mo na isipin at makita pero ito na ang sinapit na ito. Nasa kabahan ng ngayon
So, kung ngayon, ang inaahati ay yung pinaka-partition ng Manila sa Quezon City. So, may 4 na buwan na yung huwag natin in-update yung mga tapak ng basura dito sa gilid ng North Cemetery. So, tignan natin kung ano yung mga magbabago dito. Kung na-actionan niya ba o mas lalo pa samahan niya. Medyo malinis ang bahagi. Mga na tampok ng basura. Kaya dito, mga dito na ako suko. Yan. Gawa ng mga pinagsinugan ng mga pansin. Mga hindi nakakaalam ng mga viewers natin. Ano, bago pa lang po. Ito, agad yung mural. Isa tol. Isa ingon niya sa imo.
$25 kutsara binignit. Nine kabuok tila. Dua ka kandila. Ako na ibala ni unya guys. Para sa relasyon. Si Ryan ay isang nasa sa kandalo. Gawso ko lang. Ano? Kira, ano lang siya? Bebe oh. Dili ko. Ano mo yan, bebe? Kaya?
Try na to kadto sa kuan convenience. Kung timing kay niabot ang ulan, natin i-develop na tradisyon. So, kitang mga Pilipino, celebrate of Good Friday. Especially, kung kaon ang pinag-usapan, i-celebrate dito kuhan. Kaon sa kuhan, kaon og binignit. So karon naman ako kaon sa binignit, na ako'y bagong tradisyon na i-develop. By the way, kusog kayong ulan. Kusog ang taligsik karon. Taligsik na lang man eh. Na ako'y bagong tradisyon na i-develop. Kaon taog knickknacks. Ako ganaya ani nga pag ingani maulanan. Okay, exit muna tayo sa Barangay 22 Darcy. Katong March 2009 na Good Friday, according sa, actually ako na-experience, nag-ulan dere. Nagiingon na bawal daw maligo kung ulan pag Good Friday. Nya tanawa ang kamatuoran, realidad. Katong last time 2009 Good Friday. Alright. Gikan kami sa palengke ato, ako, si Mama, si Manuel. Grabe ang ulan ato nga time. Wala akong nag-expect. Kay according sa tradition ato nga time, bawal din maligo kay Good Friday. So wala lang may mahimo. Eh kusog kayong ulan. Kuha na to, mga alas 9 sa gabi or alas 8 sa gabi eh. Kusog kayong ulan ato nga time. Wala ko nag-expect na nga ito nga itabo. Nakaligo na lang may ulan. Nasupak na lang namo ang tradisyon ng balaod sa about sa Good Friday. Kini karon kasi kaganiha naulanan ko, nasupak ang tradisyon pero nakaligo ganyang buntag. Pero bawal na maligo Good Friday after 3 PM. Mao man ang tradisyon sa Katoliko. Wala lang ko nag-expect na nganing may tabo. Grabe ang hardship. Kagahapon pa lang daan sa shrine. Na kuan na yung taon ko nadismaya ko ngani pang naitabo sa kuwa, di man ko anad. Kung ano, itagaan ko nga itong hardship. Gara lang ko ning ulanan eh. Ganiya kusog kaayo.
Ganong timing din sa ulan. Basa na lang inaon. Wala kang dalag payong. Tama na na din ha. Ikaon man ako balik mo lodi na nandun. Kanina na. Wala, pinapalo niya. Ano sa iyo? Pagpila kaya ni 17. Wait, mga tanat daan no. Basta kayo sinis, jalan na tawag. Double choco. Ano na lagi na mo na yung pangutana diha? Dako ba kay ginasya ng suri-suri nga prutas luro. So kung magsuroy sila prutas, e-bike na lang. E-bike ka rin. Pero ang gigamit nila sa kwan, pag suroy prutas, e-bike na. Ay, paliw sa puset. Ako na rin isa na yabi, o puset ko na. Ika mo yung buwan, katong ay bukang diri. Nakasa ka mo ato ay sigan. Kaya bukang diri. Ay, wifi. Naay pala dyan diri. Bakit wifi? Na ato ang bukid, mga nasin na. Thank you. Thank you, sir. Wala ko nag-expect ka nag-ulan. Ang giingon, bawal maligo og ulan after 3 PM sa Biyernes Santo. Kaligo na lang to. Actually, wala ko naligo sa CR. Hindi ko maligo sa CR karon. Diretso lang ko sa kuan, magdiretso lang ko sa akato na lang kaganiha akong iligo. Okay na ko ato. Mag-inom kong tubig ko niya daghan. Pait nga kasing tradisyon. Ikaw pa ang maulanan. Pero dili mo gusto nga maulan, magpaulan. Luwa tayo mahimo lang. Ulan naman. So what good? Dili pwede kuhan. Tayo mahimo. Ikaw niya, kusog-kusog na ang taligsik. Ulan na yun ni siya. Hindi na taligsik yun. Tayo mahimo. Ginusto man niya sa kuhan. Mangkukuan na din mabasa good, no? How many times ko nagkaingan ni actually bihira man ko sa ulanan. Diyan lang sa time nga yung ko'y payong pila ka times sunod dalaw payong pero bihira lang jud ang ulan. Ang tawon bihira ang taon mag-ulan. As in walay ulan nga naitabo dala kog payong. Binuangan ko sa ulan.
By the way, andam kong 10 pesos, so palit ko og cheese it para kay Uncle Bal. Pwede na siya magsuya, pwede siya mag-selos sa kuang knickknacks. Wala ko nag-expect, inganing may tabo sa kuha karon. Oh. Okay. Mabuang nagkuha ni guys. Karon kusog ng ulan. Sakit sa buot na maulanan ka. Eh di pa yung kaanad. Pero mao lagi ning mahitabo sa in the future. Para wala na ipagulbol moments. Hindi kailangan nyo ito ma-experience na makulanan dito dapat. Kaya niampo ko ganiha nga. Ay lang sa itaon pag-ulan, Lord, or ayaw sa pagtaligsik. Huwag man na minaw. Alright, welcome self, Barangay 22-C. Allah, magula siguro ko ikuha na ni karon, magula ko biofit. Palit ako biofit kaysa manaminaw. Mag-ampo ko, wak man na kuman. Ulanan dyan ko ganiha. Di pa yun ang ginuo sa kuha. Sarado pag nabutika. Buto na pa ko yung biofit sa balay. Sarado dyan. Unahan siguro abli. Dito ko ang gimi. Dapat unta upat 4 pieces unta sa kuan. Biofit ako ipali kini knickknacks di mo na kung tulo. Isa ka kuan biofit. Biofit isa.
you. Dili asin nga nabundak ang ulan ko. Kusog kayong tang ulan. Baka ka ni diri adjud. Di ako magian ni diri ah. Sometimes makaagi gyud tag kalipay, sometimes kasakit. Kaya na to diri akong nabaligya nga cheese cake be. Ayo. Wala na siguro yung tao. Dati malin na lang ita. Andam tag 10 pesos. Last timing ang ulan. Nag-ulan yung kakaroon. Challenge kayo sa kuha kayo. Ako payong yun. Isa ka payong nawala. Sikat ko. Ano men? Cheese it. Online chicken, ano? Wala. Kailan ko ah, nihaw. Hatag lang ako na kayang kulbal. Pero ipod ka ayo, wala siya makakon. Tama siguro makakon, kaon sa binigay din nila. Like grado. We. Wala. Junk food. Oh, ano? Wala nga bantay? Ano ko nga, ayaw pala kimportahan ko, gawas ako daan ko. ng kanyang mga kaibigan sa klase. Maging ang kanyang pyesa ay natuloy ng mga sulat at muli ng mga insulto sa kanya. Siya ay pinatawag sa opisina ng punong guro dahil siya ay tatanggalin sa paaralan. Ayon sa punong guro, maraming pagulang ang sumusunod sa anak ng mga kriminal at nagbibenta ng droga na pumapasok sa parehong paaralan ng kanilang mga anak. Sa pagbabalik sa bahay, nakita ni Gio ang isang tambak ng basura na nakalagay sa kanyang mesa. Dahil napuno na siya, pinatake niya ang kanyang mga kaibigan at nagbunot ang buhay. Pagkatapos ay hindi niya ang nameplate sa kanyang guro, pagkatapos ay pinagin sa paaralan ng pagkaroon. Pagdating sa harap ng bahay, nakita ni Gio ang isang sasakyan ng pulis na naghihintay pa rin sa kanya. Pinatake niya ang kotse, kaya hinayang siya ng pulis. Nagpatuloy si Gio sa pagtakbo sa dalampasigan upang maiwasan ang makabol ng pulis. Pagdating doon, tumakbo siya. Inaalala ang mga panahong kasama niya ang kanyang ama. Mula pagkabata, pinalaki siya ng kanyang ama ng may pagmamahal. Ngunit hindi pa rin
niya naisip na isang kriminal ang kanyang ama. Nang umuwi si Jiro sa gabi, lumabas na naghihintay pa rin sa kanya ang pulis na humahabol sa kanya. Ngunit nagpatuloy siyang pumasok sa bahay. Hindi pinapansin ang presensya ng pulis. Sa kabilang banda, sinusubukan ng kanyang ama na si Yoy Daniel na tawagan siya gamit ang isang telephone. Noong una, hindi niya pinansin ang tawag, pero kalaunan, sinagot niya ito. Tinanong siya ng kanyang ama kung kamusta siya at pinatid siya ng maligayang kaarawan. Ngunit dahil sa sobrang galit niya, sinabi ni Jiro sa kanyang ama na sawa na siya na mabuhay ng ganito at sinisi ang kanyang ama sa lahat ng pagdurusa sa kanyang buhay. Nang marinig ito, nangako ang kanyang ama na malapit na niyang lutasin ang kanyang problema. Gayunpaman, si Jiro ay naligo na. Ayaw na niyang hintayin ang kanyang ama at naisip niyang patay na ito. Pagdating sa kotse, binuksan nito ang muna ang kanyang cellphone na matagal na niyang hindi nagamit. Pagkatapos ay nagbasa siya ng mensahe mula kay Jiro na nagsasabi tungkol sa kanyang miserableng buhay. Desidido siyang umuwi para makita ang kanyang anak. Pagdating doon, inatake ni Don Yo ng guardia ng pulis sa harap ng kanyang bahay hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay sumunod siya sa bahay. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nagising si Jiro nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa pinto. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto para alamin kung ano ang nangyayari. Pagtingin sa labas sa pamamagitan ng pinto, nakita ni Jiro ang kanyang ama na binalik at sa kabilang banda ay isang misteryosong lalaki na naglalakad patungo sa labasan. Nang makita niya ito, binuksan niya ang pinto. Gayunpaman, hindi niya magawa dahil tila sinilapan ng ama ni Jiro na hawakan ang pinto kaya hindi siya makalabas dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang anak. Di nagtagal, humingi ng tawag si Dong Yun kay Jiro dahil ginawa niya miserable ang kanyang buhay bago siya tuluyang namatay. 9,000 plus. Turbo ko sa photo na March 29, 24. Alright. Napalinga siya habang yakap-yakap ang katawan ng kanyang ama. Pinabukasan, sa buong ng mga tao na naka-black suit na pinagmumuhan ng isang lalaki na nagnangalang Choi Mo-jun na dumating sa punerarya. Sila ang pinakamalaking gangster sa lungsod. Tila, si Mo-jun ay matalik na kaibigan ni Dong Yun para magbigay ng kanyang huling paggala. Bago sila umalis, tinanong siya ni Jiro tungkol sa pagpatay sa kanyang ama. Bako na akong TL ba? Atay eh. Kailangan dyan kong maana dani guys. Kung di ko maana dani, saon man eh. Bantay, pagkataon magkaingaanit ta. Gusto ko pa naman mag-attend ng position. Naulanan lang yung taon ko. Binuangan ko sa panahon. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. So, 40% akong battery.